ano ang pinagmulan niya, ano ang kanyang identity, eto na yon. Ang totoong totoong nangyari kay Ilasari, isa siyang lupanan at bulaklaknan. Ang kanyang ina na si Feliciana at ang kanyang ama na si Jamiro o Prinsipe Jamiro ng Lupana ay kanyang ama. So magsimula tayo sa background ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay anak ni Haring Reo ng Lupana at ang kapatid naman nito ay sina Almeo na ama ni Nakimo, si Asvalo na kapatid niya sa ama, at si Mariano na sumunod sa kanilang ama. Si Mariano ay panganay. Kaya ito nawala dahil nagmahal si Jamiro ng isang Bathaluman. Ito ay si Halia. Si Bathalumang Halia ay ang goddess or ang Bathaluman ng buwan. At siya ay palaging binibisita ni Jamiro. Sa kanyang pagkakaalala ay si Prinsipe Jamiro ay kumukuha ng kahit anong ginto sa buwan ng kahit anong kailangan niya. Kumukuha siya ng diamante, ng mga ginto sa tirahan mismo ni Bathalumang Halia. Dahil nga mahal ni Halia si Jamiro, binibigay lang niya. Hinahayaan lang niya. Hanggang sa umabot ng isang buwan, isang taon, yung hindi pagkikita nila Haring Jamiro ni Prinsipe Jamiro at Halia siya ay nagtaka na si Halia. Ang hindi alam ni Halia ay meron na palang anak at asawa si Prinsipe Jamiro. At ito ay si Feliciana at ang kanilang anak na si Ilasari. Noon ay wala pang pangalan si Ilasari dahil kakapanganak pa lamang ng kanyang ina. Isang araw ay nakita sila ni Halia, pumunta siya sa Lupana at doon nakita niya na pinagtataksilan siya ng dalawa. At doon ay nakita niya na doon ay sinumpa niya si Ilasari na kapag may tumingin sa kanya, magiging bato ito. At ang tanging tao na makakatulong sa kanya, doon na siya lalaki. Kung sino yung taong makakatulong sa kanya, doon na siya lalaki. So, kaya naging stunned yung growth ni Ilasari. Kumbaga parang hindi siya lumaki at buong Eterian na era hindi siya lumaki. Dahil sa mga nangyayari, namatay ang kanyang ama nung tinignan niya ang kanyang anak at ang kanyang ina dahil sa kapangyarihan niya. At dahil doon, hindi siya kinupkop ng hari. Dahil natatakot siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sa anak ng kanyang kapatid. Kaya inalayo niya ito at pinunta niya sa mga bulaklaknan. Hindi siya pwedeng pumunta sa mga taga Eterianan dahil kahit siya ay baka mamaya ay hindi siya tulungan o kaya naman ay hindi siya bigyan ng payo nito. Kaya natakot siya at minigay na lang sa mga bulaklaknan. Ang mga bulaklaknan ay pinaniniwalaan na si
Ilasari ay kakaiba dahil kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapalaki. Kumbaga, nagstay lang siya doon bilang sanggol. Hanggang sa natapos na yung era ng mga Eterianan, nawalan na ng war, natapos na yung war, kung saan na napunta si Ilasari sa mga tubignan, sa mga ibonan, sa mga sa mga apoynan. Ay, hindi pa daw siya napunta doon. Hindi siya napunta sa apoynan. Sa tubignan lang at ibonan. Hanggang sa isang araw, habang hawak-hawak siya, habang inilibot siya ng mga ibonan sa bulaklak na, nakita siya ng mga kawal doon. Nakita siya ng mga kawal doon at sinabi sa nag-aalaga sa kanya, sino yung hawak mong sanggol? Kasi sinabi ni Haring Mariano na may hinahanap, sinabi ni Haring Mariano na hanapin ang anak ng kanyang kapatid. Kaya hinahanap din para makatulong, tumulong ang mga bulaklaknan, tumulong ang mga ibonan, tumulong ang mga apoynan, at ang iba pang mga kaharian. At noong time na yon, hindi nila alam na ang may hawak na ibonan sa sanggol na yun ay si Ilasari. Noong nakita nila ang kanyang mukha ay bigla silang naging bato at doon na namatay ang kawal. At dahil doon, ang mga natirang kawal ay kinuha si Ilasari sa ibonan at binigay na lamang ito dahil wala na naman din siya magagawa dahil ilang taon na ang kanyang paglalaki dito sa taong to, pag-aalaga niya dito, ngunit hindi pa rin siya lumalaki. Pinapakain niya, pinapaligo niya, ngunit hindi pa rin. At dahil doon, sinuko na lamang niya sa makawal ng bulaklak na. At dahil doon, inilapit na lamang ng mga kawal si Ilasari kay Cassiopeia. At si Cassiopeia ang taong nakatulong sa kanya. Dahil doon, bigla na lang siyang lumaki habang inaalagaan siya ni Cassiopeia. So, yon, siya ay sinumpalang pala. Sa mga nagtatanong kung bakit sa kanya napunta lahat ng galit ni Halia, syempre, galit na ang Bathaluman. Anong magagawa natin? Hindi niya, hanggang ngayon pa rin naman ay nagsisisi si Halia sa mga nagawa niya. At dahil doon, 2 ang buwan ng Kastilyo. Isang dating teka lang, sinipon ako. isang dating kaharian o tinitirhan ni Halia at ang isa naman ay ang tinitirhan niya ngayon na buwan.